Stop being afraid of what you could go wrong and start being excited of what you could go right. 10 minuto na ang nakalilipas magbuhat ng lumisan ang mag-asawang De La Merced sa mansyon. Imbis na magpahatid kay Mang Telde, mas pinili ni R. Cruz na dalhin ang sasakyan at ipamaneho sa asawa. Aniya, mas mainam na rin na may dala silang sasakyan para kung sakali mang magkagipitan, may gagamitin sila. Lalo na ngayon, kagagaling pa lang ni Rosana sa ospital pagkatapos duguin. Mabuti na ang handa. Tahimik na nakatanaw sa labas ng bintana ng sasakyan ang babae. Kanina pa ito walang imik. Panay ang sulyap ni R. Cruz sa gawin ng kanyang asawa na animoy hinuhulaan ang iniisip nito. "What's wrong, Rosana? Is there any problem?" Pukaw niya sa atensyon ng babae. Kaagad naman itong lumingon, kasabay ng inosenteng pagngiti. "Problema? Wala no. Ano ba naman ang ikapoproblema ko?" Natatawang tugon nito. If you say so." Nagkibit balikat ito na ibinalik ang atensyon sa kalsada habang nagmamaneho. Naiwang naguguluhan si Rosana. Bahagya pang napataas ang kilay nito sa pagtataka. "Bakit?" "Pardon?" Ang sabi ko. "Bakit mo na itanong? Paano mo nasabing may problema ako?" Pag-uulit ni Rosana. Sinabayan niya ito ng pagkumpas ng kanyang mga kamay na animoy nagpapaliwanag na isang batang paslit. Hindi napigilan ng lalaki na mapatawa. Natanaw ni Rosana ang paglabas ng mapuputi at pantay-pantay niyang ngipin. Bahagyang nadipina ang hilata ng kanyang prominenteng panga. Bahagyang napasinghap si Rosana. Ngayon niya lamang napagtanto ang angking kagwapuhan ng lalaking nasa tabi niya. Ang word nga eh. Halos maglilimang buwan na rin nung una silang nagkita, pero ngayon niya lang na-appreciate ang pisikal na anyo nito. Magkasama rin sila sa bahay. Bukod kasi sa mala-artistang mukha, mala-fitness instructor din ang katawan nito. Sa tansya niya, walang kahirap-hirap nitong papasanin ang 1 kilong bigas sa lapad ng braso ng balikat nito. R. Cruz de la Merced is a Greek god walking among mortals. It must be the hormones. It must be the baby. Paulit-ulit niyang pagkukumbinsi sa sarili. Sa halip na tuluyang magayuman ng kaanyuan ng kausap, ipinagpatuloy niya na lamang ang pangungulit dito. "Bakit nga? Hindi ka na makasagot." Bahagya itong tumikim bago magsalita. "Nothing. I just find it weird that you are very silent while sitting there." Sumaingay pala ako ganon. "Grabe ka sa akin ah." Kunwari nagtatampo ng babae. Itinaas ang baba ng asawa sa balikat nito bilang pagtugon na siyang ikinalaki ng mata dahilan upang mahampas niya ito ng bahagya. Napuno ng tawanan ang loob ng kotse. Para kay Rosana, si R. Cruz habang buhay ng magiging parte ng kanyang buhay. Hindi lang dahil ito ang ama ng sanggol na kapwa nila hindi plinano, dahil kung hindi dahil sa itinuturing niya itong malapit na kaibigan. Sa mga nakalipas na araw, na-appreciate ni Rosana ang ipinapakita nitong suporta, pag-aalaga at pag-aalala sa kanya, lalo na sa mga panahon na pakiramdam niya ay nag-iisa lamang siya. Kahit kailan, hindi ipinaramdam ni R. Cruz na ibang tao siya. Bagkus, ito pa ang gumagawa ng paraan para hindi siya mailang sa kanilang buhay na mag-asawa. Lihim niyang hiniling na sana'y masuklian niya ang ginagawa nitong kabutihan sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas, narating na nila ang kanilang destinasyon. Hindi kagaya sa mansyon na kasya ang 20 kotse sa lawak ng parking space. Pang-isahan lang kila Rosana, kaya naman wala silang nagawa kundi i-guide si R. Cruz sa bahagi ng village kung saan makakaparada sila ng sasakyan. Hindi man libre pero sigurado silang mababantayan ito na maigi. Malapit kasi ito sa guardhouse at hindi kalayuan sa kanilang bahay. Mabilis na ipinarada ni R. Cruz ang sasakyan. Pagkatapos,
Isinukbit niya ang isang bag na naglalaman ng gamit nilang mag-asawa sa kanilang sleepover. Hindi na nagbitbit pa ng maraming gamit si Rosana. Hindi pa kasi nililigpit ng kanyang Kuya Robert ang mga naiwan niyang kagamitan sa kanyang kwarto. Iginiya ni Rosana si Art Cruz papunta sa kanilang bahay. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang balikan ang kanyang kabataan. Masaya niyang itinuro kay Art Cruz ang mga lugar na naging parte ng kanyang nakaraan. Ito kasi ang unang beses na tumungtong ito sa kanilang tahanan. Kahit pagaling ito sa mayamang pamilya, hindi naman nag-aalala o nahihiya si Rosana na ipakita ang pinanggalingan niya. Wala naman siyang dapat na ikahiya kung tutuusin. Natustusan naman ang kanilang mga magulang ang kanilang pangangailangang magkakapatid. "Welcome to our house, Art Cruz!" Utas ni Rosana nang marating nila ang kanilang paroroonan. Sa tansya ni Art Cruz, nasa 140 square meters ang lapad ng bahay. Half-size ng structure ang design niya. Merong puting kulay sa dingding. Black tones are used for decorating the exteriors of the house. Nakapalibot naman ang bakal sa balkonahe na nagbibigay ng modernong impresyon dito. "Tara na sa loob," excited na tura ni Rosana. Iniangat niya ang isang paso ng halaman na nakapaligid sa tarangkahan upang kunin ang isang susi. Ito ang kanyang ginamit upang buksan ang kanilang maliit na gate. Ilang hakbang pa, nasa harap na siya ng pintuan ng kanilang bahay. Ngunit bago niya ito buksan, umaawang pa ang pinto at iniluwa ang gulat na mukha ni Lainey. Sa likod niya, may isang katandaang lalaki na nakaputing coat na may nakasukbit na stethoscope. Hindi maikakailang doktor ito. Maingat nitong inayos ang mga kagamitan sa bitbit nitong bag. "Rosana," mahinang usal ni Lainey. Naputol ang anuman niyang sasabihin nang magsalita ang doktor. "Call me if anything comes up. Alam natin kung gaano kaselan ang kalagayan ni Jobert ngayon. Kailangan siyang obserbahan at i-monitor sa susunod na 48 hours. Nanlamig ang buong katawan ni Rosana, ang kuya niya. "Oobserbahan? Masela na kondisyon? Anong nangyari?" Maagap ang naging pag-alalay ni Art Cruz sa kanya. Hinapit nito ang baywang marahil naramdaman ng asawa ang panghihina ng tuhod niya na anumang oras ay papanawan siya ng lakas para manatiling nakatayo. "Huwag mo na akong ihatid sa gate. Asikasuhin mo na lang ang mga bisita ninyo." Muling sambit ng doktor. Ngumiti pa ito sa kanya bago tuluyang nagpaalam. Niyakap muna nito si Lenny bago umalis. Sa malapitan, makikita ang kaunting pagkakatulad ng itsura nito sa ama ng kaibigan. Marahil siya yung sinasabi ni Lenny na tito niyang doktor. Nilamon muli sila ng pansamantalang katahimikan. Nagsimula na ring bumuhos ang mga luha sa mata ni Rosana. Nanatili silang nakatayong mag-asawa sa labas ng pintuan habang naghihintay sa kasagutan mula sa kasintahan ng kanyang kapatid. "Lenny, may dapat ba akong malaman?" Pukaw niya sa atensyon nito. Halata ang pagkabalisa ng kaibigan, subalit sa huli, alam nitong wala na siyang magagawa kundi sabihin kung anumang lihim ang itinatago nilang dalawa sa kanya. With eyes welled up in tears, Lenny bravely faced Rosana, asking eyes, "Ang Kuya Jobert mo?" With eyes welled up in tears, Lenny bravely faced Rosana, asking eyes, "Ang Kuya Jobert mo?" "Ano nga? Pwede ba diretsahin mo na lang ako? Ano bang nangyari kay Kuya? Magsalita ka!" Naubusan na ng pasensya si Rosana. The more na pinatatagal ni Lenny ang pagsasalita, mas lalong dumodoble ang pag-aalalang nararamdaman niya. Nanatiling walang imik si Lenny. Tuluyan na siyang napahagulhol habang tutup-tutup ang bibig. Baka sa mukha ng kaibigan ang hirap ng kalooban. Malalim rin ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Halatang hindi ito nakatulog ng maayos nitong mga nakalipas na araw. "Tabi!
marahas niyang itinulak ang pinto at humahangos papasok ng bahay. Hindi na niya mahihintay ang kaibigan. Natanaw niya na ng bahagya na natumba si Lenny sa kanyang ginawa. Wala siyang pakialam. Saka na lang siya hihingi ng tawad. "Rosana, wait up!" Tinig ni R. Cruz habang inaalalayan ang natumbang babae. Humahangos siyang umakyat ng hagdan papunta sa kwarto ng kanyang kuya. Kailangan niyang makita ang kalagayan niya. Kailangan niyang malaman kung okay ba ito. "Oh God, please. Huwag po ang Kuya Jobert ko. Huwag niyong ipaintulot. Huwag ang kuya ko." Sigaw niya sa isip. Nang marating ang entrada ng kwarto, bahagyang napahinto si Rosana. Nanginginig niyang inabot ang seradora. Nanuot ang lamig sa kanyang kalamnan nang hawakan niya ito. Kasabay ng mariing pagpikit na numbalik sa kanya ang kanilang nakaraan. 10 taong gulang pa lamang siya nang magkasunod na namatay sa cancer ang kanilang mga magulang. Magmula noon, ang Kuya Jobert niya na ang tumatayo niyang ama at ina. Ito na ang nagsilbing gabay niya habang lumalaki siya. Kasalukuyan itong nag-aaral sa law school nang mangyari ang trahedyang yon. Hindi naging madali ang lahat para sa kanila. Akala niya ay magkukwit na ito sa pag-aaral. Ito kasi ang payo ng kanilang mga kamag-anak. May naiwan man sa kanilang ama at ina na maaari nilang magamit upang makapagsimulang muli. Pero hindi ito ganoon kalaki. Subalit, hindi nagpatinag sa kanya ang kuya. Tinupad ni Jobert ang pangako niya sa kanilang ama ang maging abogado rin kagaya nito. Lahat ng ito ay nagawa niya kasabay ng pag-aalaga at paggabay sa kanya. Utang niya kay Kuya Jobert niya kung sino man siya ngayon. Nabuo ang kanyang pagkatao dahil sa kanya. Ilang sandali pa ay nasa likod niya na ang presensya sina Lenny at R. Cruz. Nanatiling nakahawak ang kanyang nanginginig na daliri sa siradora ng pinto. Naramdaman niya ang pagpatong ng palad ni R. Cruz sa kanyang balikat. Bilang ganti, ipinatong niya rito ang kanyang kaliwang kamay. Humugot muna siya ng isang malalim na hininga bago tuluyang binuksan ang pinto. Napasinghap siya sa tagpong naratnan niya. Unti-unti siyang lumapit sa pamilyar na bultong na nakahiga sa kama. Mahimbing itong natutulog. Ang minsang larawan ng kalakasan ay napalitan ng namamayat na katawan. Kapansin-pansin ang namumutlang kulay ng kanyang balat. Subalit pumukaw ng kanyang atensyon ang mangilang-ilang hibla ng buhok na natitira sa ulo ng lalaki. Muling bumuhong ang luha sa kanyang mga mata. Tuluyan niyang ginanap ang palad nito dahilan upang imulat nito ang kanyang mga mata. "Ay, bunso," nang hihinang usal ng kuya nito. "Kuya ko." Tuluyan na siyang nawala sa sarili. Dinamba niya ng yakap ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Hindi niya na kailangan pang alamin kung ano ang dinaramdam ng kanyang kuya. Nakita niya ang mukha ng sakit na noong bata pa siya. Ganitong-ganito ang itsura ng kanyang mga magulang bago sila nawala at tuluyang na maalam. Cancer. May cancer ang kuya niya. "Bakit ikaw pa, kuya? Bakit ikaw pa? Hindi ko kaya ito. Hindi ko kaya." Walang impit ang kanyang pagpalahaw. Nanatiling walang imik sina R. Cruz at Lenny. Nawari binibigyan sila ng oras upang damhin ang emonsyong kukonsumo sa kanila. "Shh! Huwag ka nang umiyak. Tahan na, bunso. Tahan na. Baka mapahan ang baby mo. Lalo akong mahirapang umalis niyan." Alon ni Robert sa kanyang nakababatang kapatid.
tuluyan na rin itong napaiyak. No. Gagaling ka pa, kuya. Magiging mahirap ang gamutan pero alam ko kakayanin mo. Gagaling ka pa. Napangiti ng mapait si Jobert sa pagkakataong ito. Si Lenny naman ay napabuka ang bibig. Pangalawang beses niya ng cancer ito, Rosana. Tinapat na kami ng mga doktor. Mahirap raw na gamutin kapag bumalik ang cancer. Anong sinabi mo? Kailan nagkaroon ng cancer si kuya? Bakit hindi ako aware? Bakit wala akong alam? Litong-lito si Rosana. Hindi niya naiintindihan ang lahat. Fourth year college tayo noon. At kasalukuyang nagdodorm. Naalala mo ba? Noong sinabi kong hihinto ako ng isang SEM para umuwi na probinsya at alagaan ang isang kamag-anak na may sakit. Hindi talaga ako umuwi noon. Nandito ako sa bahay ninyo para alagaan ang kuya mo na nagkikimotherapy. Mahabang paliwanagan ng kaibigan. Bumalik sa kanyang balintatao ang alaalang tinutukoy ni Lenny. Kaya pala nagdesisyon itong huminto noon. Hindi niya ito maintindihan noon. Kung kailan kasi, last semester na, saka ito nagdesisyon na huminto. Now, everything makes sense. Ginawa niya ito para sa Kuya Jobert niya. Bago pa man siya nakasagot sa kaibigan, muling nagsalita ang kanyang kuya. Makinig ka, bunso. Kailangan nating tanggapin ang itinakda ng kapalaran na hanggang dito na lang ang buhay ko. Namamaos niyang huntag. Hindi. Huwag mong sabihin niya, kuya. Hindi ka mamamatay. Hindi ko kakayanin, kuya. Ayoko. Ayoko. Dahan-dahang tumayo sa pagkahiga si Jobert. Mabilis naman ang ginawang pag-alalay ni R. Cruz upang maging komportable ang kanyang bayaw. Nang makaayos na ito ng pwesto, ginanap niya ang kanyang kamay at nagwika. Rosana, payapa akong aalis sa mundong ito. Dahil alam kong hindi ka mag-iisa. Kasama mo si R. Cruz. Alam ko, hindi ka niya pababayaan. Lumingon pa ito kay R. Cruz bago nagpatuloy. At isa pa, magkakaanak ka na. Siya ang magsisilbi mong ilaw. Gamitin mo siyang lakas para magpatuloy. Kayanin mo alang-alang sa kanya. Kaya please, huwag mo kong iwan, kuya. Kuya, please, mag-iusap. Pagsusumamon ni Rosana, ramdam niya ang panginginig sa kanyang tinig. Naniniki pa rin ang kanyang dibdib sa sobrang hirap na nararamdaman. Mangako ka. Ipangako mo mabubuhay ka ng payapa at masaya. Kahit wala na ako, kagaya nila nanay at tatay, mananatili akong alaala mo.
Huwag mo kaming kalilimutang ikwento sa magiging mga anak mo. Naway sa pamamagitan noon, may paramdam namin ang pagmamahal namin sa kanya kahit hindi niya kami nakilala. Napalunok si Rosana. Mahirap ang hinihingi ng kanyang kapatid. Alam niyang hindi mapupunuan ni numan ang puwang sa puso niya. Naiiwan ito sa kanyang pag-alis. Kaya lang, madalang pa sa patak ng ulan kung humingi ng pabor ang kanyang Kuya Jobert at sa pagkakataong ito, hindi niya ito magagawang tanggihan. I promise, Kuya. Susubukan ko kahit mahirap. Alang-alang sa inyo ni Nanay. Untag niya sa pagitan ng paghikbi. Isang matamis na ngiti ang isinukli ng kanyang kuya pabalik. Pagkatapos, humarap ito kay R. Cruz. R. Cruz de la Cruz Merced. Ikaw na lang ang meron. Ang kapatid ko, kapag nawala ako, alagaan mo sana siya. At ang inyong magiging anak, huwag mo sanang pababayaan ang kapatid ko. Huwag mo sana siyang iwan ng nag-iisa. Hindi perpekto ang kapatid ko. Pero, mabuti siyang tao. Alam kong magiging mabuti siyang ina at asawa. Pakiusapa. Nagmamakaawa ko sa'yo. Natigilan si R. Cruz sa pakiusap ni Jobert, pero sinagot nito ng may katiyakan. Hindi mo na kailangan magtanong. Ako na ang baala sa kanya at sa baby namin. Salamat. Ngayon na, mapapayapa na ako. Makalipas ang ilang sandali, naghikab si Jobert. Unti-unti nang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Mahal kita, bunso. Huwag mo sanang kalimutan yun. Yun lamang at tuluyan na itong pumikit. Rosana, pagpahingayin muna natin siya. Halina kayo sa labas. Mag-aayos lang ako ng Kuya Jobert niyo. At susunod rin ako upang maganda ng hapunan. Yakag ni Lenny. Nag-aalangan man sa huli ay pumayag si Rosana at R. Cruz. Tama siya. Kailangan ni Jobert ng matinding pahinga. Mabigat ang mga paang lumabas ng silid si Rosana kasama ang kanyang asawa. Dumiretso ang mag-asawa sa kwarto ni Rosana upang pansamantalang makapagpahinga. Panay pa rin ang iyak niya. Hindi siya makapaniwala sa nadatna na kalagayan ng kapatid. Anong klase siyang kapatid para hindi malaman na nasa bingit na pala ng kamatayan ang kuya niya? Gumising ka, Jobert! Jobert! Dumagungdong sa buong kabahayan ang sigaw ni Lenny. Dali-dali silang nagtungo sa silid na kinaroroonan niya. Pagbukas ng pinto, naabutan nila si Lenny habang niyuyugyug ang walang kilos-kilos niyang kapatid. Abot-abot ang hinagpis nito habang nakapangko ang kanyang braso ang walang buhay na nobyo.
Bago pa man siya makalapit sa kanyang kuya, nadatnan na lamang niya ang sariling nakakulong sa bisig ni R. Cruz. Mahigpit ang yakap nito sa kanya. Ang init na nagbumula sa kanyang balat ay nagbigay sa kanya ng dagdag na kalakasan. Hindi ka nag-iisa, Rosana. Narito ako para sa'yo. Aalagaan kita. Mahinang usal nito sa kanya. Natagpuan niya ang kanyang sarili na gumaganti ng yakap bago tuluyang inilabas ang sariling emosyon. Patay na ang Kuya Jobert niya. At kahit isang balding luha pa ang ibuhos niya, hinding-hindi na siya babalik. Si Rosana ay hindi estranghero sa kalungkutan. Kung tutuusin, nawalan siya ng parehong mga magulang sa murang edad. Ngunit iba ang isang ito. The void was fuller, the loss was more numbing, at ang sakit ay tila hindi natatapos. Sa ilang mga tao nawalan siya ng kapatid, ngunit para sa kanya, nawala sa kanya ang isang bagay na nagpapanatili sa kanyang mundo. Napalunok siya sa isang pamilyar na kapaligiran na puno ang silid ng mga taong nakasuot ng itim at puti na nagbibigay galang at pagbati sa kanyang kapatid. Ang ilan ay mga kasama sa kanyang larangan, habang ang iba naman ay nakaraang kliyente ng kanyang natulungan noon nung siya ay nasa kalakasan. Iisa lang ang sinasabi nila ni Lenny habang kinakausap nila sila, ang pinakamasayang alaala nila ng Kuya Jobert niya. Nasasayangan sila sa maiksi nitong bahay. Kung hindi ito ginupo ng maaga ng kanyang sakit, siguradong marami pa itong kasong maipapanalo. Marami pa sana siyang matutulungan. Higit pa sa kabangisan niya sa courtroom na maaaring nakuha niya sa kanilang ama para kay Rosana, higit pa sa abogado si Jobert. Hindi maarok ng mga salita ang kahalagaan niya sa buhay niya. Kung tutuusin, mas matagal itong tumayong magulang si Jobert sa kanya. Ito ang humubog ng kanyang pagkatao noong nagsimulang mabuksan ang kamulatan niya sa mundong ginagalawan. At ngayon, tuluyan na siyang magpapaalam sa pinakaimportanteng tao sa buhay niya. Mula sa kabilang sulok ng silid, nakita ni Rosana. Tumungo pa sa pulpito ang tanging babaeng minamahal ng kanyang kapatid. Bitbit ang banga na naglalaman ng abo nito. Isa sa mga araw ito sa maraming pagkakataon na pinagpapasalamat niya ang presensya ni Lenny sa kanyang buhay. Ito kasi ang mag-isang umayo sa burol ng kanyang kapatid, sa kahilingan na rin ng kanyang Kuya Jobert. Minarapat niyang i-cremate ang kapatid. Ayaw daw kasi nito na mamutawi sa alaala ng mga tao ang larawan na walang buhay niyang katawan. Sa kabilang banda, ipinagpasalamat ito ni Rosana, lalo na at hindi niya kayang makita ang kapatid na nasa loob ng kabaong. Bagamat hilam ang mga mata sa luha, larawan si Lenny ng katatagan at tibay ng loob. Ipinatong niya ang mga labi nito sa isang maliit na lamesa habang napapaligiran ng mga puting bulaklak at mga ilaw. Humahalimuyak sa kapaligiran ang pinaghalong amoy ng mga leryo at rosas na mga paboritong bulaklak ng kanyang kapatid. Pareho kasi silang namana sa ina ang hilig sa paghahalaman. Humugot ng malalim na hininga si Lenny bago sinimulang magsalita sa madla. Thessalonians 4:13. Brothers and sisters, we do not want to be uninformed about those who sleep in death, so that do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Sino mang nakakakilala kay Jobert ay mabilis na malalaman na isa siyang abogado. Bukod kasi sa pagiging suplado, hindi rin siya umaalis ng bahay na hindi bitbit ang attache case. Sa maniwala kayo at sa hindi,
Bitbit niya ito kahit sa kasal ng kanyang nakababatang kapatid na si Rosana. Pumailan lang ang tawanan sa kabuuan ng silid. Maging si Rosana ay napangiti sa tinuran ng kaibigan. Kung ang ibang tao ay hindi kayang mabuhay na walang cellphone, ang kuya niya naman ay hindi makasurvive ng isang araw na wala ang attache case nito. Lingid sa kaalaman ng nakararami sa inyo, ilang beses niya nang sinagupa ang sakit na cancer. Napagtagumpayan niya ito nung una, subalit bumalik ito. Nagtawag na ito ng maraming backup. Sa kasamaang palad, hindi niya ito kinaya. Luging-lugi siya sapagkat isang batalyong cancer cells ang nagpaikot-ikot sa dugo niya. Katulad ng inaasahan, hindi niya kinaya. Nagsimula namang humapdi ang puso ni Rosana. Biglang namutawi ang alaala, ang naging paghihirap ng kanyang kuya upang labanan ang sakit nito. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang mainit na kamay ni R. Cruz na umangkla sa kanyang balikat. Sa kabilang dako naman, ang lola nito na idinaop ang kanyang palad. Napangiti sila at nagpasalamat sa suportang ibinigay ng mga ito sa kanya at nagpatuloy sa pakikinig. Ginugol niya ang kanyang mga natitirang oras upang ayusin ang lahat. Magmula sa burol niya, sa lugar na paglilibingan niya, maging ang mga bagay upang ihanda ang kanyang mga mahal sa buhay sa nakatakda niyang pag-alis. Ganun kasi talaga si Jobert, lalong-lalo na pagdating kay Rosana. Sinisigurado muna niya kung okay kaming lahat bago niya isipin ang sarili niya. Alam niyang malulungkot kami. Subalit umaasa siyang mapapawi ito sa tuwing aalalahanin namin ang mga alaala niya. Kaya naman, Han, umasa ka. Magpapakatatag kami para sa'yo. Hindi ka namin bibigyan ng dahilan para mag-alala kung saan ka man naroroon. Oras na para mamahinga ka na. This time, unahin mo muna ang sarili mo. Magiging okay din kami balang araw. Magkikita tayo muli. Laman kita. Tuluyan ang nalusaw ang natitirang tapang ni Lenny. Napahugulhul ito habang bumalik sa upuan. Umalingaw-ngaw ang kantang theme song ng isang popular na movie na franchise tungkol sa mga karera ng kotse. Bukod kasi sa paboritong artista ng kanyang kuya, ang bida roon ay namatay sa isang aksidente. Pangarap niya maging race car driver kung saan hindi siya naging abogado. Nagsimula na ring mag-play ang isang video na naglalaman ng mga larawan at espesyal na alaala ng kanyang kapatid. Naging mabilis ang pagdaloy ng oras, kalaunan na ihatid na nila si Jobert sa kanyang huling hantungan. Rosana, doon na muna kayo ni R. Cruz matulog sa aking kwarto mamayang gabi. Ani ni Ma'am Corazon. Kasalukuyan na silang nasa loob ng sasakyan pa uwi sa kanilang tahanan. Naku, mami, tawag na po. May istorbo ko lang po kayo. Nahihilig po kasi ako. Pilit ni Rosana, nalagyan ng masayang himig ang kanyang tinig. Ramdam na ramdam niya kasi ang pag-aalala ng matanda sa kanya. Muli ay ipinatong nito ang magkabilang kamay sa kanya. I insist, iha. Kahit ngayong gabi lang sana, malaki ang aking silid. Pwede kang maglagay ng isa pang kama para sa iyong asawa. Pamilya mo na kami.
Hayaan mong samahan ka namin sa iyong pagdadalamhati. Mamita. Tuluyan na siyang napahagulhol habang nakayakap sa Donya. Wala na po ang Kuya Jobert ko. Iniwan niya na ako. Iniwan nila akong lahat. Hinagpis niya. Para siyang batang panay ang pagluha habang taas-baba ang hinahagod ng Donya ang likod nito. Shh! Tahan na. Tahan na, Rosana. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka nag-iisa. Narito ako. Narito si R. Cruz at higit sa lahat ang magiging anak ninyo. Hindi ka namin pababayaan. Mahal ka namin. Lalong humigpit ang yakap ni Rosana sa matanda habang hinayaan ang sarili na mapatangay sa kanyang kalungkutan. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras, basta ang alam niya, nagbigay na ng pansamantalang ginhawa ang init ng pagmamahal na ipinapakita ng matandang De La Merced sa kanya. Sa isang banda, ipinagpapasalamat niya na napunta siya sa pamilya ng mga De La Merced, kung hindi dahil sa pamimilit ng kanyang kuya na maikasal siya kay R. Cruz, hindi siya mapupunta sa poder nila. Ngayon, ramdam niya na parte na siya ng pamilya, hindi lang bilang isang babaeng magdadala lamang ng kanilang tagapagmana, kundi bilang isang totoong kapamilya. At isa ito sa pinakamagandang regalo na inihandog ng kuya niya bago ito nawala. Muli, napatunayan ng kanyang kuya na alam nito ang mga bagay na makabubuti para sa kanya. Tama lang ang Kuya Jobert niya sa naging desisyon nito. Palaging tama ang Kuya Jobert. Magkakaanak ka na. Siya ang magsisilbi mong ilaw. Gamitin mo siyang lakas para magpatuloy. Kayanin mo. Alang-alang sa kanya. Muling umalingaw-ngaw ang huling habilin sa kanya ng kuya sa kanyang isipan. Kailangan niyang kayanin ang pinakamalaking dagok na nangyari sa kanyang buhay. Kailangan niya itong malampasan, alang-alang sa buhay niya na nakaasa sa katatagan niya. Ang kanyang anak ang kanyang magiging liwanag. Hindi siya pwedeng sumuko. Tuloy ang buhay. Mabubuhay siyang may galak na nagpapasalamat sa puso. Alam niyang ito ang tanging niyang magagawa upang parangalan ang maikling pamamalagi ng Kuya Jobert niya sa mundong ito. Pipilitin niyang mabuhay para sa kanyang munting De La Merced. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Rosana ngayong wala na ang kanyang Kuya Jobert? Matutupad kaya ni R. Cruz ang ipinangakong iniwan niya kay Jobert? Naaalagaan at sasamahan niya si Rosana?